Bangga! We are number 106.7 Energy FM Bangga. Huwag mo sabing radya, sabihin mo. Sabihin mo Energy. Wadlib ka lang dyan, wait lang. Adlib. Walang masabi. Hoy, magandang, hindi pa pala, magandang mag-uumaga pa lang. O tingnan mo, mag-12 na eh. 11:35, 38, 39, 11:40 na. Hello sa lahat ng mga inaantok na pero pinipigilan ng antok. Marami yan, di ba? Parang kanina lang ako ganyan, yung kumakain ako ng sopas pero at the same time inaantok na rin ako. Alam mo, nagugutom ako at the same time inaantok ako. Kasi kadalasan pagkatanghali, natutulog na lang ako. Kanina may pasopas si Mayora. Masarap din naman. So kumakain ako ng sopas. Tapos huminto ako sa pagkain. Nahanginan lang ako, tapos parang napapapikit na ako hindi parang, napapapikit talaga ako, yung natutumba-tumba ka na. Tapos ganun, kulala, inaantok na ako. So yun lang, wala lang, na-share ko lang. Kay, ikaw naman, it's your time to shine. It's your time to shine. Wala ako ma-share, yun lang yung ma-share ko. Kanina umaga nangyari yan. Kasi dito ganyan magluto ng champurado o kaya ng sopas. So kanina nagluto ng sopas, at ang sarap ng sopas. Namiss ko ako naman yung magluluto. Hindi talaga ako nagluluto, pero nung pumunta ako ng Dubai, natuto akong magluto-luto ng mga... Matututo ka talaga eh. Kasi kapag ayaw mo nang bumili-bili, nakakasawa naman na din. Tsaka... Ano ang specialty mo? Specialty ko ang magmahal. Yan ang specialty ko. Sauce! Garban sauce. Alam mo naman, ang umibig ng dalisay at tapat. Yan ang specialty ng kuya mo, Chico. Pero, yun na nga. Hindi ko alam sa pagluluto. Kasi hindi man talaga ako magaling magluto. Pero marunong ka, naintindihan mo. Oo, syempre, di ba? Yun eh. Yung naintindihan mo yung luto. Kasi, kung kailan ilalagay yung gulay, kasi ano yung nilalambot, kailan magkakalasa. Kasi diba? Pero yung masyadong advance, hindi naman siya. Yung basic lang, alam mo, yung sa gulay, syempre. Yung pang chef na. Oo, hindi. Kasi syempre, di ba, yung sa gulay, lalabasak yan kung uunahin. So, lagi naman yung huli na, yung mga ganyan. Syempre, una naman, ang mga pagkaing Pinoy naman, kadalasan, gisa naman talaga yan. Sa gisa, magsisimula ang mga bagay-bagay. Tapos, ayun na. From there, bahala ka na sa buhay mo, kanya-kanyang diskarte na yan. Ganun. Hello sa mga hindi na gumagamit ng betchin, kasi may mga ganyan eh. Ang betchin na hindi para sa pagkain, ha? Sa bahay. Alam mo ba yung Chico? Oo, kasi... Ang betchin hindi para sa pagkain. Ang betchin ay para sa dila mo. Yun ang ginagawa niya. Binubukan niya ang taste buds mo. So when you eat food, you will taste... Correct. Diba? Yung talaga, mas malasahan mo siya. Ganun talaga. So hindi siya para sa pagkain. Pero, it's for the dila. Di ba? Pero alam mo nung bata ako, hindi ko alam. Siguro napaka-curious ko nung bata ako. Gawain ko yun. Yung betchin... Dinalagay ko sa dila. Ipapahid mo siya. Oo. Kasi nagkakaroon... Tapos saka kumain ng pagkain. Hindi. Pero hindi ko naman siya ginagawa bago kumain. Pero wala lang. Halimbawa, naglalaro lang ako tapos nakita ko yung betchin. Alam mo na, ang likot ko. Alam mo yung ganun. So, nakita ko yung betchin tapos nilasahan ko. Pero isa yan sa mga isa yan sa mga... Iba yung lasa niya. Hindi siya katulad weird ng na asin. may paghilo ng konti. Oo, yung... Mapapahilo ka ng konti. Tapos tinry ko uli. Hanggang sa naubos ko na yun. Ang likot ng bata. Hanggang sa nahilo na. Ang likot ng bata. Hindi kasi, di ba, totoo nga. Siguro nga curious nga. Di ba, maging curious daw tayo. Tuloy na matalino curious. Hello sa mga curious. Sobrang curious yan. Pabati naman daw, sabi dito. Ano to? Sino? Angeline Ani, birthday niya, sabi ni Mimi. Ayan. Hello po, maligayang kaarawan. Birthday daw, maligayang bati po sa inyo lahat. Kamusta? Oo, at saka speaking of birthday, naalala ko, kasi sabi ko pag naalala ko na lang, si John Di Maano, ito yung kasama ko to dun sa Dubai, no? Birthday niya. Sabi ko, sige, pag maalala ko, batiin kita. Babati naman kay Jen Fuliante, Deo, Liabres, Jen Abache, Jers Rasuke, na Santiago Bernadette Andres, Angel Xiao, at from MJ Nicole Sumido, happy second dude. Ano to? Ano second dude? May invento ka celebration. Birthday? Wala ka dyan. I love you, Joseph Banawa of AAG Paragon from NES. Ayan. Okay, tawag din 7212429. Asan ang caller natin, Panda? 7212429, 7212429. Tawagan nyo kami.
7212429. Walang caller? Mamaya mga panggana sa Paris Sport na loka monumento ako ha. 7212429. O hindi daw pala si L.A. Lopez, junior daw ata ang original singer ng Yakap. Ay, talaga? Sabi ni Madman. Hindi ba Apo Hiking Society ang yakap? Yakap. Yakap ko. Hindi yun. Yung pinlay natin kanina, ako'y nagbalik. Okay. Akap, di ba? Akap ba? Akap Yakap, yan. yakap. Markwin Ramilo, happy birthday. Happy birthday. Happy listening po. Maligayang bati po. Ayan. Maligayang bati. Maligayang bati. 7212429. Oo nga. Sana naman kabisado nyo na yan, di ba? Ang number na 7. Uy, boto niyo po ako sa Roar Awards ha. Roar. Lionheart TV's Roar Awards mga pangga. Roar. Oh. Hello po sa mga bisita na sa booth ngayon na nakiki-aircon lang. Alam ko naman talaga na traffic kasi kaya ayaw niya magsi-uwi. Nagpapalipas ka ng oras dito, traffic kasi makiki-aircon kayo sa amin libre. Oh yes! Oy, alam mo, speaking of traffic, kailan ko lang hindi ako informed masyado na ang mga mall pala sa Metro Manila ay 11 AM na nagbubukas. Hindi ko alam yun kasi hindi naman ako nanonood ng balita masyado. 11 AM na pala nagbubukas, hindi na 10. Nasanay ako na 10. Talaga? Kailan lang yata kasi Ang Mega Mall ba 11 na nagbubukas? 11 lahat yata. 10 pa rin daw. 11 daw eh. Hindi, kasi ngayon baka din Friday. Baka pag weekend, iba. Pero usually 11 na nagbubukas. 11, di ba? Iniutos yata yan. Ewan ko, dahil may connection sa traffic. Hindi ko alam kung ganun. Anyway. Napakalala na ng traffic sa bansa natin. Kaya yan na yung mga, di ba? Parang wala nang masolusyon kundi ganyan. I-adjust yung opening ng mall. Na para talaga, totoo ba yun? Pero anyway, sana nakakatulong. Sana lang nakakatulong, no? Congrats daw sa mga taga-barangay Hinebra, sabi. Bakit? Champion sila? Ewan ko, nanalo. Wow! Congratulations po. I don't have a particular team sa PBA mga pangga. Kung sino manalo, congrats. Kaya nga. Maligayang bati po. Uy, hello sa mga nakaantabay nanonood sa ating kay Chico sa Facebook Live. Kumuhay ka naman. Hello. Wow ah. Yun na yun. Hello po sa mga bisita rito na giniginaw. Giniginaw ka na ate? Ha? Di kaya, marami tayo ngayon kaya hindi masyado magginaw. Uy, pati yung pinsan ko kay Chico, si Sheila. Ayan, babati yung aming first birthday ni Irene Hermione, yung aking mamangkin sa Pangasinan. Nakaantabay sila ngayon. Kuya Chico, babati naman po dito sa Dubai sa room 804 sa Sharjah kina Atche, Dimple, Ate Jing at sa mahal kong asawa Alexis. Suyat na, naiinis na sa traffic. Balik ka na po dito sa Dubai. Gusto ko nga bumalik dyan pero di ba? Dapat malamig. Gusto mo masyal doon? Ngayon, malamig doon ngayon. Gusto mo masyal doon kay Chico? Oo. Seryoso ka? Oo. Pasyal kita rin, walang halang biro. Tara. Tara ha. Oo, seryoso ako ha. Para malaman ko, hindi ko pa nakikita yung Dubai 7212429 kaya Chico, we have a caller sa kabilang line, si Jackie ng Cavite. Hello, Jackie. Wala pa, wait lang. Ay, wala pa. Pwede na kunin to ha. Wala pa? Wala pa. I-like nyo naman yung page ko, dali na Kuya Checo /Kuya Chico. Facebook.com/Kuya Chico 1067. KUYACHICO 1067. Dali. Yan na yung caller Masabi mo. Hello? Ginagawa ko. Hello? What's your name? Mahina ba? Hindi Ang lakas na nga Okay. Ayan, okay na ba? Medyo okay nga. Parang nilakasan ko lang sa cellphone. Ayan. What's your name, ate? Okay naman ako. Ikaw? Okay na. Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan, be. Yung huling kinabahan, bumula yung bibig tapos nanginig. May kabahan ka na. Hindi ko nakausap na kita before. Talaga? Pero, Sa dating istasyon? Ano nga ang pangalan mo? Nakaka-69 na tanong na ako Wow. Ay, sorry naman.
Jackie. Oo. Kino-confirm ko na kung tama. Ikaw pala si Jackie. Si Jackie Ayun. ng Cavite. Saan ka sa Cavite? Sa Dasma. Ay, Dasmariñas. Ano dyan ako bukas? Sa Dasma. Oo. Oo. Okay. Ayun. Ayun nga. Di ba no? Grabe no? Ay, Papa Jackson. Hi! Kamusta? Okay naman. Actually, hindi gaano, pero magiging okay din mamaya na konti. Ay, oo, kanina nakita kita. Medyo budget ka nga. Kanina nakita mo ako? Oo, Grabe, may third eye ka, no? Ha? Nanonood kami ng live kanina. Talaga ba? Naka-live ba kami? Actually, Ha? late nang napatay. Naalala Oo ko nga. lang. May mga picture-picture pa, ganun. May picture taking. Kinakabahan ako na naman. Grabe ka naman. Ba't ka pa kinakabahan? Hindi mo naman first time. Oo nga, pero kasi... Diba? Usually pag first time lang naman kinakabahan, Nino. Oo. Kaya, kinakabahan Pagka first. second time na hinawa. Hindi na. No. Okay, na. okay. Ano bang, nagtatrabaho ka na ba? Actually, katrabaho ko ako ngayon sa bahay. Bahay. Oo. Home base. Home-based, no? Parang ang cool Yep. mga ganyan, no? Home-based. Wala kang boss, wala kang... Nandiyan ka lang sa bahay nyo. Home-based. Carry lang. Kasi may schedule pa rin naman na sinusunod. May rule. So, Yun nga lang, wala ka ng transportation, ano? Oo, andiyan ka lang sa Correct. inyo. Less Correct. yung, less yung expenses, no? correct. Tapos, anytime, parang kahit wala ng ligo, trabaho na agad, mga ganun. Oo, okay lang. Kasi nasa bahay ka lang eh. So parang inamin mo wala kang ligo ngayon. Sorry. Grabe, lumipas na yung minsan maghapon. lang. Pero ngayon meron naman. Meron ka ligo ngayon. Ah, Ay. Sige. yun. Kung ikaw ang tatanungin, Ano? bakit? Bakit ano? Wala lang, yun na yung tanong. Bakit? Wala lang. Hindi ko din alam eh. Bakit nga ba? Hindi ko rin alam, kaya ako nga tinatanong. Wala lang, may matanong lang ako ngayon. May matanong lang gabi. Ba't ka ba napatawag? Ano lang, hindi lang ako ng advice kasi nga, medyo mga isang buwan na siguro kami na mabother ng asawa ko. Kasi, hindi naman to love life. Kumbaga parang friendship naman. Okay. Ganon. Kumbaga, meron kasi kaming friend na katrabaho ko dati. Tapos, nagkakalalan din kami home base. So, medyo okay naman siya, mabait naman. Tapos, dumating yung time na parang, saan ko ba? Medyo naging close kami, tapos... Lalaki ba to, babae? Hindi, babae po. Okay. Yun. So, naging close kami, tapos dumating yung time na parang niyayaya na namin sa ditong, kasi nagre-renta lang sila eh. So, parang, dati silang sabihin ko ba? Sabihin ko? Hindi ba ba? Huwag na. Basta dati silang taga Maynila. Tapos, sabi na... Saan nyo nakilala to, ate? Saan nyo nakilala? Katrabaho ko siya dati. Okay. Home base din. Isa lang kami ng boss. Tapos, medyo close naman kami hanggang sa, yun nga, parang nakita namin yung bahay nila. Tapos, kinuha niya akong kumari pala. Tapos, yun, nagpunta kami sa bahay nila. Tapos, nakita ko yung bahay nila na medyo hindi naman ganun kalaki. So, sabi namin, tapos, tinanong namin kung magkano yung renta nila. So, parang, tinignan ko na parang, lang naman pala ng upa dito sa Cavite. Tapos, mas malaki, syempre, parang probinsya dito. Doon, Maynila. So, parang nandun ako sa, concern lang ako na baka gusto niyo lumipat, ganun. Tapos, medyo malaki yung bahay doon, same lang naman ang binabayaran. So, parang na-convince ko na, sige, dito na lang kayo lumipat. So, lumipat sila. Tapos, nakalipat pa sila, but medyo okay pa yung samahan, ganyan. Pero dumating yung time na, alam na kasi namin yung personality nila na medyo maasked magsalita, medyo
mayabang, gano'n. Pero pinapakisamahan namin. Okay. Ayun, masyado daw mahaba. Pero pinapakisamahan namin. So, dumating yung time na parang pati kami niyayabangan na. So, parang hindi na sila pumili ng yayabangan. Hindi, Parang paano ka niyayabangan? For example, yung mga nakikita niya dito sa bahay, dati wala naman sila na, uy, pagka nagkaroon kami, uy, maganda yan, ganyan. Eh, di bibili din sila. Hindi naman pagyayabang Ngayon, yun Ha? Hindi naman pagyayabang yun Hindi, wait lang. Ito, bibili din sila. Hmm. So, pag bumili sila, kailangan mas maganda lagi yung kanila, tapos sasabihin nila na, oh, ito nga sa amin, ganito, ganyan. Tapos, parang yung gamit namin tuloy, parang nandiliit na lang kami kasi nga sasabihin nila na mas maganda Baka yung naman proud lang kanila. sila sa pundar nila. Ha? Baka naman proud lang sila sa pundar nila. Nandun na siguro tayo. Proud naman na. Hmm. Pero, sobrang pagbabrag na yung ginagawa na. Parang, everyday na lang, pag-uusapan natin yun. Parang ganun. Wala na ibang topic. I don't see anything wrong. Unless they're not really, di ba? You don't really consider them as friends that you take offense. Eh, hindi naman. Friends pa rin naman. Kumari ko nga siya kasi Yeah, anong anak part niya. doon ng insulting? Ha? Anong part ng insulting? Kasi wala akong nakikitang mali. Hindi ko lang sigurado kasi parang hindi ko kasi alam kung paano ko i-describe na yung gano'n, yung parang may feeling kami. Kunyari, ganito, di ba tumira sila dito sa amin, mga 5 days lang naman kasi inaayos pa yung nirerentahang bahay, parang kailangan pang pinturahan, so mga 5 days lang naman. Tapos, parang dito sila kumakain, dito sila nagtulog, Mhm. tapos syempre nakikinood sila sa TV namin. Tapos, parang nakikilaro sila. Kung ano meron kami, ginagamit din nila. Okay. Ngayon, wala naman sila dati. Nagkaroon sila, doon na tayo na, proud naman kami, happy kami na nagkaroon sila. Okay. Tapos, parang every once in a while, parang kumbaga, pag mag-uusap kami, laging yun na lang yung, kumbaga nakabili sila ng TV. Tapos, mas malaki sa amin. Siyempre, sabi ko nga sa kanila, hindi naman kayo papayag na parang, siyempre, dapat mas maganda sa inyo. Sabi kong ganon. Ako rin naman dati nagbubuyo na, sige, kunin mo to, kunin mo yan, kasi mas maganda. So ngayon, dumating na nga yung point na nakapundar na sila, proud sila. Minsan nga, pumupunta pa kami sa bahay nila. Kasi nga, parang, something na kami, happy kami. Parang sineselebrate namin na nung nagkaroon sila. Ngayon, edi, pumunta sila sa bahay namin. Pagpunta sa bahay namin, parang, for example, yung TV na nga lang na, uy, bakit parang ang liit ng TV nyo? At parang ganyan. So parang ang Ganon. dating parang insensitive sila. Oo. Tapos, yung time na in-invite namin sa bahay namin, birthday ng anak ko. So parang, nandito tayo para i-celebrate yung birthday ng anak ko, para kumain tayo. Hindi para makatanggap ng alam mo yun, yung parang insensitivity nila, parang gano'n. Kung anong mga comment, pinagsasabi. Oo. Kumbaga, may mga friends din naman kami na mas maganda yung TV, pero pag pumupunta sa bahay namin, Talagang yung TV yung punteriya nila eh. oo, trot. Ano ba meron sa TV nyo? Ewan diba? Sabi nga namin, hindi naman sa amin yung mga gamit dito sa bahay kasi nakikitira lang din naman kami sa magulang ng asawa ko. So lahat ng gamit na nandito, sa asawa ko. Baka yung asawa ko nakikinig sa sala. Baka masyado na silang competitive. Ay, trot. May mga gaya tao eh, competitive masyado eh. Hindi, Oo. dati wala akong nakikitang mali. Competitive sila. Siguro po, parang ganun. Parang Wala na-offend lang kami one time. Pero, Hindi, ganito na. You know what, ate? Pasensya ka na, ha? This might even dawn to me kay Chico na kayo naiingit sa meron sila ngayon. Papa Jack, sorry. This might even dawn to me that you're the ones na naiingit sa meron sila. Ako? Hindi, nanay ko. Talaga ba? Hindi kasi ganito, ate. Alright. There's nothing wrong with their attitude. Maybe it's the insensitivity that, di ba, that's offending you. Pero, halimbawa kaya, Chico,
wala ka dati, nagkaroon ka. Di ba? Tapos ikaw kaibigan ko. I will keep on talking about that kasi di ba ikaw yung friend ko eh. Di ba achievement ko to nakabilang magandang TV. Di ba? Kung itong pagkakaroon ng TV bago sa akin, pag-uusapan ko na pag-uusapan yan. And you being my friend, I will not expect you to be offended. You're supposed to be happy for me. Di ba? Oo, parang siguro nung mga first week, happy naman kami. Parang kumbaga kami sa bahay nila para yun nga, celebrate. Kaso nga, dun na nagsimula yung parang awkwardness, yung na-offend na kami na parang wala naman dapat ikaw offend eh. Wala naman dapat ikaw offend. Bakit? Bakit ka ma-offend? Oh, Siguro kung may mga times na may nilait na sila doon sa kung anong meron kayo. Siguro meron na nga. Siguro mga ganyan. Pero kung they're just being proud of what they have, wala naman, doon wala naman mali doon. Pero di ba, sabi mo nyo nga, kilala nyo na sila, di ba? Dati pa lang na maangas talaga sila magsalita. Oo, maaskad. Baka yun kumbaga walang sinasanto, lahat inaawa, yung mga ganun. Well, baka feeling nila sa kanila wala naman yun. Kumbaga dahil true, parang ganun nga. Normal naman. Masyado na sila. Siguro if anything, masyado na lang silang komportable siguro sa company ninyo na feeling siguro nila. Nga, kasi medyo maano naman kami sa kanila. Kumbaga maluwag naman kami. Oo. Hindi na siguro nila naiisip na para ito pa, may kinikwento yung asawa ko na pwede ba ako magsabi? Parang nag-apply sila ng loan. Tapos, kumbaga hindi sila na-approve. Tapos, ang sabi, kaya ko naman i-cash yun eh, sabi ng ganun. Sabi ko, kaya mo naman palang i-cash. Bakit nag-apply ka ng loan? Ngayon, hindi ka na-approve. What does that have to do with you? Parang lang, bakit pa sa amin parang niyayabang pa? Parang ganun. Hindi, siyempre. Hindi naman kami masyadong nag-open sa kanya ng ganun. Kumbaga, nagkakaroon man kami ng mga bagay-bagay. Wait. Explain to me this. What is wrong with that? Hindi na namin kailangan malaman lahat. Kaibigan ka kasi nila eh. Oo nga, nandun naman kami na... So what is wrong with you? Kung ako yun na nagsabi ako sa kaibigan, what is wrong with that? Parang... walang mali doon natin. Walang mali doon. Di ba? Walang mali doon. Eto, kaya chika masabi si Papa Riz. He's in the US right now. People generally want you to be better, but not better than them. Completely agree. Oo ka dyan, ikaw yung tinutukoy. Oo kasi nang oo eh. Hindi naman. People generally want you better but not better than them. So parang ganun yung sinasabi mo sa akin, pero parang ganun din yung sinasabi ko sa kanya. Hindi ko alam, paano? Gulo na ko yung chika ko nga. Hindi ko rin nag-get. Magulo ba? Ano ba yan? Wala ka. Kasi ito pa, parang naipon na lang tuloy kasi nga parang parang kaming ganito okay. Other than the impression that you get from their attitude, anong ginawa nila mali sa inyo? Di wala, di ba? Well, ate, kung mag-iisip ka pa, you can come up with something. I'm sure of that. But di ba, offhand, kung wala kang masabi sa amin, ibig sabihin, ate, you're just getting the wrong impression from them. Baka naman they're just proud of whatever na napundar nila, na-achieve nila. Baka na proud lang sila. Nandun na tayo. Pero yung parang kasi, parang kunyari na-offend na kami ng one time, tapos na parang nasabi na rin sa akin ng asawa ko na parang, kasi ganun yung ugali nila. Parang pati tuloy ako, na yun na rin naman yung napapansin ko nung una pa lang, parang nag-ipon-ipon na lang din tuloy. Parang, ano ang ginawa nila? Yun lang, yung parang mapanlae, tas laging pag may diskusyon, hindi nga magpapatalo, which is dati naman okay naman. Yun nga lang, okay lang naman eh, parang kilala na namin silang ganun. Pero sana, wag na nilang gawin sa amin yung ginagawa nila sa ibang tao. Kunyari, ikaw, niyabangan, alam mo naman mayabang yung kasama mo. Pero, pati ikaw, kakalabanin ka nila, parang pati ikaw hindi ka
kumbaga mananalo sa diskusyon. Hindi, siguro ano na lang, if Kahit may that's the, point ka. if that's the issue, di sana rather than telling us, di sana sa kanila mo na sinabi. I mean, Yun nga, sa yun kanila nga mo sana na- yung gusto kong malaman kung paano ko, well, alam ko naman na yung personality nila. Pero, Ano nga sabihin mo? Stop telling us their personalities. Ate, subjective kasi yung part na yun eh. That's why I'm not buying that. Sorry na. Alright, subjective yan eh. Diba? pero yun Kasi nga. ganito yan pwede may mga tao na susungit ng kay Chico kasi matalim siya magsalita. Pero ako pa nakikita ko si Kuya Chico, tawan-tawa ako sa kanya. Subjective yan eh. Diba? Ganun yan eh, diba? Ikaw naiyabangan ka sa kanila ate kasi meron silang nabanggit sa'yo. Diba? And what is wrong about telling you that their television is bigger than yours? Hindi naman yun yung palagi. Kumbaga, ang I mean, yan yung nakita pinag-example mo eh. Diba? Oo, yun na. Diba? What if they bought the latest television? Why did it have to offend you? Anong ginawa nilang mali? Wala. Kasi pumunta sila dito sa bahay. Stop. Ay, okay, wala. Anong ginawa nilang mali? Nalait. Parang ganun. They- Ganun kasi yung dating sa amin. Oo. Hindi, sila- Sabi ng asawa ko, kailangan sa kwentuhan, laging sila yung magaling. No, sige. Pero well, di ba, sinabi mo naman na noong una pa lang yan yung ugali nila. And Oo. Tapos pag nag-open ako na, kumbaga, one day lang naman sana, maging proud ako sa sarili ko na, uy, may sinabi sa akin yung boss ko, ganito, ganyan. Mamaya-maya, may kwento na rin siya, tapos mas magaling siya. alam mo, feeling ko ganito, no? Feeling ko, I just realized, lahat tayo may ganyang klaseng kaibigan. Pero still kaibigan pa rin natin sila. Kaibigan ko naman sila. Naiirita na lang tayo at times, or siya na lang lagi yung laman ng pinag-uusapan or topic. Correct, ganun. Pero still, diba, kaibigan mo pa rin. Maybe wala naman siya ginagawang masama sa'yo. Correct. Or minsan may magawa man, mainis ka man, pero kaibigan mo pa rin. Andiyan pa rin siya. Diba? And yun na nga, siguro kasama na talaga sila sa buhay. May mga ano tawag dito? Yung mga competitive na tao nandyan na talaga yan. No? Kasama na talaga Oo nga natin. eh. Pero ang akin na lang siguro, kung if you think na this is really becoming an issue, no, para sa iyo or sa buhay ninyo, siguro bilang kaibigan, kung meron man talaga silang nagagawang hindi maganda, I think it's your somehow responsibility as a friend to actually tell Sabihin you, ko. di ba, na hindi na lang sa inyo, pero ito na yung ito na rin yung nagiging image nila para sa sa ibang tao, ganyan. Pero kung wala naman silang talagang ginagawa, pagkatao na nila yun. Siguro parte na rin yun ang dapat na So, tinanggap parang- nyo sa kanila. Siguro, oo nga. Dati kasi parang, okay, normal lang. Pero nung sa amin na ginawa, parang, hindi na normal. And then Parang ganun lang alam mo, yung may mga feeling. ganyan, halimbawa, katrabaho or minsan na, kung sino mga kakilala mo na okay naman kayo pero may masabi lang, siguro baka bad trip ka lang nung panahon na yon. Tapos may nabanggit na hindi maganda sa pandinig mo, di ba, nagpantig yung tenga mo. So, at yan yung mga bagay na yun, hindi mo na yun makakalimutan talaga kahit maging okay ka na, tumatak na sa isip mo yan eh. Oo, Diba? diba? So, Oo. and I guess hindi naman siya, at aminin mo, hindi naman talaga siya ganun kalaking problema, di ba? Correct? Hindi naman talaga. Pero, yun lang, para lang medyo ma-at peace naman kami. Tapos, para kasi, may voice out ko din. Tapos, yun nga lang. Kaso parang mo, hindi na rin ako tip na, ang kaso mo, kahit naman pag-usapan natin magdamag, ganyan pa rin naman sila. Yan ay ugali nila talaga. Oo nga eh. Kapag may binili ulit kayo na bagong yan ulit ang sasabihin nila. correct. Sabihin nila, ba't kaya nyo? Mahina yung radyo nyo. Yun sa amin, pero volume 2,000. Gano'n. Ha? Na wala naman silang ibang ibig sabihin na wala lang. Gusto lang nila na maganda yung kanila. So, alam mo, may mga ganyang tao yung gusto nila sinasakyan mo sila. Yung gusto nila, ay, oo Yun na nga, nga, ang ganda nga ng gamit mo. Sana ikaw parang din, lagi di may ba? papuri. Oh my Yung God. mga ganyan, yung mga ganyan mga pagkakataon. Pero, as long as wala naman silang ginagawa talagang, dapat sama ng loob. Yun nga, wala pa. Siguro mababad trip ka lang the way they say things, hindi ba? Yung approach nila. Pero wala naman. Din. Parang wala choice naman. of words. Pagka, wala na eh. Oo, sige, proud kayo. Pero, sana naman,
choice of words din. Kumbaga, kaso wala may mga tao talagang ganyan. Minsan Oo. kailangan nila ng tapik, kailangan nila ng Yun yung gusto kong malaman. Parang, paano topic Wala. ba yun? Bigay mo malakas. Batok ba o topic ba? Yung matutumba siya. Hoy, gano'n. Huwag ganon. Ah, gano'n. Wala Basta, wala silang ginagawa sa inyo, no, mag-asawa sa buhay ninyo. I guess wala naman. Okay na lang yan. Ngayon, kung ang problema mo talaga, hindi nyo na matake yung ganyan nila ugali, di wag nyo na silang samahan. No. Medyo ganon nga yun eh. Kaya, Pero, at siguro parang- makakaramdam naman yan sila. Parang gano'n na nga, medyo parang nakakaramdam na. Pero, syempre iniiwasan ko pa rin na alam mo yun, FO. Kasi naman kumari ko naman sila. So, sa point na yun, parang, kaibigan ko naman talaga sila. Wag lang sila. Or ganito na lang, siguro, tanggapin nyo na lang sila. Tanggapin nyo na lang na ganyan na talaga sila. Kaya Wala nga, ano ba yan? Hindi mo na mapagbago yung mga ganyang klase ng tao. And again, wala naman silang ginagawa talagang masama. Oo. Nasa na lang yan. Minsan naman, feeling ko naman kung maganda naman gising mo, hindi ka naman mababad trip sa sinasabi nila Oo, siguro din yung mga time na yun, parang hindi Baka lang nung mga panahon na yun at pinansin nila yung TV mo, baka gutom ka o kaya baka naman may problema kayong mag-asawa. Di ba? Hindi masyado naman maganda yung ano. gising. So, nagkaroon ng issue. Pero kung masaya ka naman, halimbawang nanalo ka sa loto, sinabihan ka ng hindi ka naman siguro magagalit. Di ba? Halimbawa, di ba? May mga ganyan yan. Example, na nag-apply ka sa kung ano man, na-approve ka, tapos sabihan ka na, ba't ganyan yung TV nyo? Siguro hindi mo naman dadamdamin, di ba? O kaya, Siguro din. hindi ko alam, nakakita ka ng 5,000 Kasi sa kalsada. maraming bagay, hindi lang naman TV. Yung TV lang talaga yung parang Yun lang yung example. Hindi, pero may ganoon talaga. Hindi lang sa TV, hindi lang sa pati yung pakisalamuhan nila, pakikipagkwentuhan nila. Talagang ganun yung astahan nila eh. And for them wala namang mali. And bukod doon sa datingan nila na medyo siguro assertive lang masyado. Diba? competitive. Oo, masyado lang parang bossy yung datingan. Pero yun, pag inisip mo, wala naman talaga silang Walang issue sa kanila. Mali, hindi ba? Maganda normal lang. Ganyan. Oo. Eh di, ano nyo din, mas kilala nyo kasi sila kaysa sa amin So, Oo nga pero pwede naman silang masabihan sa paraang kaya mo. medyo sinabihan ko naman na sila. Pero yun nga, parang nagkaroon naman ng gap. Medyo nakaramdam naman. Pero minsan nakikipag-communicate pa rin naman ako. Ano nagkikwentuhan kayo? Ay, kamusta? Ang ganda-ganda ng bahay nyo na. Alam mo, ang pangit ang ugali mo. Hello? Ganon. Hoy ang ganda ng damit mo ngayon. Sana ikaw din yung ugali. Ganon na. Ganyan. Daanin mo sa ganyan. para masaya. Tingnan mo, tawa ka. May nag-PM. Ang sabi? Nakakaloka si Ate Jackie, daming learn. Ano daw? Daming alam. Daming learn? Oh. Daming learn? Malit na Oo, bagay. Sabi, bagay, you guys are friends. Pwede naman mag-open up. Huwag sensitive. Hanapin kita sa Dasma at lalaitin ko ang TV nyo. Uy, thank you Ang laki-laki ng Dasma, no? TV nyo. Medyo naman. Ilang Yun. inches ba yung TV nyo? Ano lang? Sa pang TV. Maliit lang, basta maliit lang. Siyempre mas malaki yung kanila. Ano ba yan? Hindi naman yun yung yung example Yung TV ko lang. nga din, yung TV nga din namin Kita mo na, Ilan kita ba mo. inches yun sa amin? Hindi ko alam Nasa 14 lang yung ano. Magkapareho lang yun sa atin. Yung nasa kwarto mo, oo, tsaka yun sa amin. Basta yun, maliit lang. Ayan, yun naman pala maliit naman na nabagay. So, Joke lang. unless Pero basta yun, hindi naman big deal yung TV. Kumbaga, Pero ako, example I ko lang. understand kasi may ganyan naman din talaga na may mga tropa kang napag-uusapan yun na napansin mo pa si ganyan. So, chismis din Napansin mo sa ganyan, ganyan to siya magsalita, bla bla bla. Pero next time kasama nyo pa rin. Oo nga. Oh, tsaka, Yun, alam mo, yun. minsan sila yun Sabi dito. nagbibigay kulay Bili kasi ni Han natin. Bibigyan ng kulay ng buhay. Bili kasi ni Han. Bili kasi ni Han daw. Hoy, gusto ko yung magkaroon sa bahay ng No. ng mini
theater, yung parang sinihan maliit. Or social. Yung theater room, game Alam mo room, naman ganun keme yun. room. Sko. Bahay nga namin pag Social nila. hindi pwede sa bahay namin, pag yung bahay namin nilagyan mo ng chandelier, yun na yung buong bahay na namin yun. Hindi ka na makakakilos. Wala na kami malaking bahay. Kami, pag nilagyan mo yung bahay namin ng mga 55 inches na TV, parang sinihan na. Kulang na lang popcorn. Ganun. Ayun ako. Kayo mag-asawa, mag-date na nga lang kayo. Sabi mo sa asawa, mag-date na lang kayo. Pumunta na lang kayo dito. Oo nga, yun na nga. Para Kaso masaya. ipasok ako. Yun nga pinag-uusapan namin kanina. Oh, yeah? Pag sinabi manood. Oo, totoo. Tapos kaso Monday to Friday, may pasok ako. Tapos panggabi pa. Ano pa, kumbaga parang sabay pa sa shift niyo. Yun. Sayang naman. Ay, this is so saddening. Makareact lang. This is so saddening part of my life. Pero dati nakapunta kami sa pag dati. Guys, I don't want this to happen anymore. Nakakainit. Wala na naman sabi. Tapos may nakausap ako doon, yung matanda. Grabe. Asa na ba yun? Ikaw, Hino? Ano? Wala. Ako, wait lang ha. Jackie, Oh, I am very dismayed with your attitude. ay, sorry po. Yes. You know, sa buong mundo, tayo lang talaga ang we are so symbolic with the terms and synonymous to the line crab mentality. I will hate your friends kung yung mga gamit na meron sila that you think better than what you and your husband possess, di ba, ay ninakaw nila at niyayabangan nila kayo. If it came from their hard work, labor of love, ate, you are supposed to be happy for them. Happy naman kami. No, I don't believe you. Talaga. To be honest with you, ate, nalulungkot ako. Okay. Kasi you took offense eh. Kasi halimbawa ako kaya Chico, galing ako sa wala. At nagkaroon ako na, pag-uusapan ko talaga yan. Kasi di ba, yan yung meron ako eh. It's the biggest possession of my life. Kahit, kumbaga, isang buwan na, nakakalipas pag-usapan So na what? tayo. Kung ngayon lang sila nagkaroon ng malaking TV. Tapos, I really believe ate na kaya sila ganyan sa iyo. Because maybe naisip nila na kaibigan ka nila, you will not take offense. But here you are taking offense. wala lang. Parang naano lang kasi kami. No. Yun nga, imbis na i-celebrate namin yung birthday ng anak ko, biglang pagpasok Kasi na feeling ko, pagpasok. ganito kasi yan. Yan. Pakiramdam ko ito nangyari. Nabalitaan niyo bumili silang TV. Baka pinost mo sa Facebook. Ha? Nabalitaan niyo bumili silang TV, di ba? Oo. Bago pa sabihin sa inyo, nabalitaan niyo na. Tama? Bago, ano? Bago pa sabihin sa inyo, nabalitaan niyo na. Hindi. Nagpost sa Facebook or somewhere. Hindi sila nag-post sa Facebook, Hmm. actually. O, di ibig sabihin, the more that you're not supposed to take offense. Kaya Hindi, nagkwento kasi eh. sabi nila, hindi na kami nag-post sa Facebook kasi maraming mayayabangan. You Sila, see, that's the point, exactly. Alam na nila. Because they thought of it, di ba, firsthand that you are supposed to be their friends. Maybe they can actually celebrate what they bought for themselves. actually, nag-celebrate naman kami. Punta kami sa bahay nila. You know what, Tapos, ganito na lang ganun. natin. Alright, ganito alright. These are the people ate, di ba, who followed your advice na lumipat ng bahay sa Cavite. Oo. Tama, di ba? Tama. Di ba? Oo. So at some Tapos- point, they feel, di ba, na indebted sila na sabihin sa inyo, ano na progress ng buhay nila? Kasi kayo, hindi lang bakit sila naandyan eh. O, di ba, alam mo ba, naglipat kami dito, eto na, nagkaroon kami ng TV na malaki. Mas malaki nga sa TV nyo eh. So what's wrong with that? Yes, if you're really a friend to them, you're supposed to be happy for them. Kasi kung ninakaw nila yan ate, no, you're not happy for them. Stop. Ayoko nakaplastikan dito. Hello. Totoo lang ate. Look, let's try to go to the bottom line of this conversation. The bottom line of this conversation is that they have almost better things than you, and you get offended. That's the bottom line here. They have better things than you, and they rub it to your face, and you took offense because you're not a real friend to them. Talaga ba? Ano pa nga ba to? Kasi kung ninakaw nila ate, mag-aaway tayo, ha? Umurahin ko sa area mga yan.
Ninakaw nyo lang, yabang nyo pa. Hindi naman ganun ang kwento eh. Pinaghirapan nila yan. So why are you taking offense? Siguro, Papa Jack, ano na lang. Ano pangalan ko? Ay, sorry. Papa Jackson. Okay. Ilagay na lang siguro sa lugar. Tapos ang gusto ko lang naman sanang mangyari, yung pinaka choice of words. Parang happy naman kami para sa inyo. Pero, Ewan ko ate ha, kasi pagkaibigan kasi walang choice of words eh. Sorry, pasensya ka na oh. Pasensya ka na. Okay. Kuya Chico, marami ng besto na offense sana sa akin kung di kayo magkaibigan. And likewise, I will not guard my words if I am around my real friends. Period. Why? Sabagay. Because they are supposed to be the people who will supposed to know me inside out. And you, before calling this show, you should have talked to them. Kaibigan ka ba talaga? Oo naman. No, you are Ako acquainted. nag-advise sa kanila eh. Parang Anyways. Nalulungkot lang ako ate kasi dapat happy ka for them eh. happy naman. Happy naman talaga ako, Papa Jack. Anong pangalan ko ulit? Ano ba yan? Sorry, Papa Jackson. Sige na, wag mo na akong babaan. Pangalawa na to. Sige na, kakausapin ko sila bukas. Tapos, Hindi nga dapat issue yan eh. Ano kung may TV sila malaki, ano ba yan? So what? na-example ko lang yun. Kumbaga, yun kasi yung pinaka-latest. Kasi kung Latest talaga, na balita. alam mo, mga kaibigan ka talaga. Mga Chico, ganyan, kaibigan ako. Diba, makabili kang TV malaki. Di ba? Tapos, sinabi mo sa akin, sabihin ko, uy, magkano binili ka, discount ka ba? Bibili na ako eh. Friends naman tayo ba na mag-twinning tayo ng TV? I will not take Oo offense. nga, yun nga yung balak namin. Kumbaga, training, ganun. Pero, syempre, parang ilalagay din namin sa lugar. Parang ganun. Okay. Hindi na kami yung para pet maya. Parang ganun. Hindi, alam mo, if anything, siguro ano naman ito eh. Bakit nag-i-spray ka dito? We have to agree na wala naman talagang malaking issue, di ba? Wala naman talaga. Hindi naman siya It's actually just, malaking issue sa amin. Napag-usapan kumbaga, lang. Naiinis ka lang or hindi nyo lang naiibigan yung paraan nila ng bagay-bagay sa buhay, no? Pero since nga kayo yung kinoconsider nilang mga kaibigan, so hindi nila naiisip pa yan na para ma-offend kayo. Pero Siguro siguro may mga bagay tayong gusto sa buhay, 'di ba? Sana ganito sila, ganito yung sabihin nila, ganito yung paraan nila ng pagkikwento, but we really cannot dictate kung ano yung lalabas sa bibig ng ibang mga tao. Minsan komportable na lang sila kasi they think at least na hindi natin sila i-judge dahil ganun talaga sila, and iniisip nila na kaibigan talaga kayo, no? Kahit ano pa man kahit anong klaseng words, kahit anong i-choice, anong choice nila, di ba? Kahit anong piliin nilang paraan ng pagde-describe sa mga bagay-bagay. Ayun na lang, kasi para anong nangyayari ito sa pinag-uusapan natin na parang may malaking problema, wala naman talaga malaking problema. Yun lang. Hindi mo lang naiibigan yung mga bagay-bagay. Oo, siguro nga lang. Unless, one time na parang bad trip ako nung araw na yun. Yun lang talaga yun. Wala naman talaga issue. Unless, kumbaga parang napag-usapan lang. So yun na nga. At katulad yan sabi ni Papa Jackson before calling the show, at sabi ko nga rin kanina, di sana sila na yung kinausap nyo, di ba? Kung meron ka talagang concern, meron kang issue regarding yung mga bagay na yan. Oo, kinausap ko sila talaga. Pero parang nagkaroon nga ng gap kasi nga parang sabi ko, medyo naaskadan kami sa pagkakasali nyo. Siguro nga, tama ka nga na parang hindi maganda yung gising namin or kumbaga say something na nung araw na yun. Kasi ang point doon, kumbaga happy kami kasi araw yun ng anak ko, parang celebrate natin. Ang nangyari lang, parang imbis na celebrate natin yung anak ko, celebrate natin. Binili na which is 1 month na. Kumbaga, parang hindi pa na yung point. Ganun lang. Ako nagigit sa mga kita, may mga tao talagang bida-bida. Parang wala na masama ibida nila yung
Yun Oo. lang, hindi lang siguro, Siguro, hindi, Oo, hindi, parang hindi lang siguro wrong sakto ng timing. ano, hindi lang wrong timing lang siguro or Oo. pero wala naman din masama doon, di ba, sa ginawa nila. Yun lang. Pero gets ko Oo. naman yung ikinaka-bad trip mo. Pero wala, so again, wala naman talagang issue ditong Ayun. tong malaki, Ayun. di ba? Para kasi Oo. yun sabi ko lang, ano ba yung malaking issue? Wala naman yata. Pag ba naregalo ka niya ng TV mo na malaki, tatanggapin mo ba? Hindi. Siyempre tatanggapin ko, galing sa kanya yun eh. Kumbaga parang Siguro naman kahit gano'n blessing na yun. natanggapin yung TV na malaki. Blessing yun eh. Parang kumbaga... Kahit alam mo na kapag nagkwento ka, sabihin niya, binigay ko sa iyo yan eh. Ha? Kahit alam mo na kapag nagkwento ka kayo down the line, sabihin niya, di ba binigay ko sa iyo yung TV na yan? Oo, pero hindi na yung sobrang pagbabrag sa sarili. Siguro gano'n. Parang pag sobra-sobra na yung pagkikwento mo, sige, babayaran ko na lang. Kasi nakakahiya naman. Parang gano'n. Ewan ko. Feeling ko na na pagkikwentuhan natin to parang lumalaki na lang pero wala naman talaga issue. Oo, walang issue talaga. Sorry na ano lang, parang napag-usapan lang. Saka yung TV, hindi lang naman yun yung issue. Kumbaga parang yun lang kasi yung latest. Saka parang yun lang. Pero more than doon, parang kaibigan naman din pa namin din sila. O di, Kumbaga yun lang naman yung ano. Yun lang. Oo. Well, Ganun talaga. kahit mga matay tayo siguro dito, ganyan talaga sila, di ba? Oo. Ikainis mo Yun man lang, yan or Papa sa- Jack, huwag ka Yun nang ba yun? magalit. Hindi ako nagagalit na nalulungkot ako. May mga friends Huwag na ka nang malungkot. Alam mo- Kakausapin ko na sila bukas. alam mo may mga kaibigan na may mga kaibigan na pwedeng sa ibang tao dahil hindi nga nila kilala o hindi sila kilala nung mga tao na yan. Nagagalit sila, di ba? Kinabubuisit. Katulad nung di ba? Katulad din sinasabi ni Papa Jackson, di ba? May mga nababuisit sa kanya. The same, may mga nababuisit sa akin. Pero di ba? Ano naman? May kaibigan kami na ano, may mga kakilala kami na talagang alam mo 'yun, naglalakad talaga siyang ganyan. Pero Oo. proud siya doon, may aminado siya doon, no. Kami wala na sa amin Oo. kasi tanggap na namin siya, no. Kasi totoong kaibigan. Alam na namin kung Oo. anong lalabas sa bibig niyan pagka may dumaan halimbawa, papansinin niya, no. Oo. Ganun na eh, tanggap na namin siya eh. Oo. Siguro nga may mga bagay pa ako na hindi alam tungkol sa kanya kasi parang Hindi, siguro yun na, more than yun na yung pwede mo 2 na, months. yun na lang yung pwede, no? Kasi mamimili Oo. lang tayo. Ang una mong option ay mabuisit ka sa kanila araw-araw at magkaroon niya ng issue sa buhay ninyo, no? Or pangalawa, Oo. tanggapin nyo na lang sila as is. Oo. Siguro nga ganun doon pa kami As a sa friend. kikilalanin pa namin sila. Malamang nga ganun pa yun. Oo, kasi nga parang 2 months pa lang yata sila nandito sa Dasma. Yeah. So parang nandun pa kami sa may hindi pagkakaintindihan or minsan okay naman, parang ganun. May mga ganyan, no? Pag the same ugali, ibang tao, busit na busit ka. Pero yung kaibigan mo, same ugali, hindi ka naman naiinis. Oo. Okay lang Oo naman nga. sa'yo. So, Oo. Sige, share with Bata nakaantabay. Oy! Sherwin Bata Alfaro. Hello. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas. Ako nalulungkot talaga ako, ate. Good morning. Huwag ka na malungkot, Papa Jackson. Hindi ko alam kung hindi ka nalulungkot sa ginagawa mo ngayon. Buti pa ako Hindi, nalulungkot. nalulungkot ako kasi namimiss ko rin naman yung usapan, yung mga ganun. Pero kasi parang, wait lang, masyadong nagiging komportable. Tapos parang hindi ako nagkakaroon ng time para kausapin. Kasi nga, busy siya, magkaiba kami ng schedule. Tulog ako sa umaga, tapos siya naka-duty pa. Hindi, alam mo, tama. Eto na lang talaga yan eh. Tama si Papa Jackson. Sa ngayon, as we speak ha, you still not consider them as, you know, as real or true friends talaga. No? Kumbaga, Siguro andun lang pa kayo sa nga, kasi- level ng acquaintances, di ba? Because there's a big difference between being friends and being acquaintance lang, di ba? Pag acquaintance Oo. lang, Oo. pag acquaintance lang kayo, yan, yung mga nakilala nyo lang sa kung saan, di ba, sa trabaho, Oo. nagkakabatian kayo araw-araw, nagkakasabay sa Oo. elevator, no? Pero pag tinanong mo na kumusta ka, wala ka naman talagang ibig sabihin. Gusto mo lang siyang bumate, di ba? Wala kang pakialam sa kung ano Oo. isasagot niya, kung okay. Hindi mo siya aantayin na sumagot at malaman yung buhay niya. Kumusta ka? Even before na sumagot siya, nakaalis ka na, di ba? Pero ang totoong kaibigan, pag nagtanong yan ng kumusta ka, Oo. mag-aantayan hanggat hindi ka sumasagot kasi gusto niyang malaman eh. Di ba? At yung level nyo, wala pa doon sa... Ano tong kaibigan mo, buskahin ganyan.
Ikabubuisit. Usually naman, mga totoong kaibigan, ikabubuisit mo lang ng buhay mo yan. Tama, a true friend will push you to your edge. Di ba? And they're comfortable with that. Why? Because they're friends. Masaya sila doon. Masaya sila nabibuisit ka. Di ba? Pero ano nga siguro, Papa Jackson, nandun pa lang kami sa part na Wait lang. Yun ang mali dito. Maybe to them, dahil ikaw ang nag-aya sa kang tumira dyan, kaibigan tingin na sa'yo. Diba? Ikaw naman, tama sabi kay Chico, acquainted ka lang and you were just concerned sa binabayaran nilang bahay, so you recommended the place to them. Alright? So I'll give you an advice, learn to be friends with them, as in real friends. Yeah. Okay. Kasi kung hindi, susundin ka naman yung advice kung mo. hindi, araw-araw kang araw-araw yung issue yan. Pero once na umabot na kayo dun sa Once ganun kalaki talaga yung issue. Hindi, I mean yung kung paano sila magsalita, paano sila magkwento, laging issue na yan eh. Laging may dating na kahit wala naman talaga dahil nasimula na ng ganyan yung impression siya. Pero kung umabot na kayo sa punto na hindi na kayo acquaintance, talagang kaibigan na talaga. Oo nga, parang na-realize ko nga rin sa iba kong kaibigan. Malamang tawanan mo na lang yan, no? Tawanan nyo na lang. Or ikaw na yung you know, pwedeng mag-defend sa ibang mga tao na ikaw na sabihin, ganyan talaga yan eh. Diba? Oo, parang ganun na lang masasabi mo. Hindi mo na ma-explain kasi yun na siya at tanggap mo na siya kahit ano pang mangyari. Correct. Oo nga, na-realize ko rin naman, salamat. So, baka nga ganun. Siguro, wag na lang siguro nating palakihin yung mga bagay na hindi naman. Oo, kumbaga... Palakihin mo yung TV nyo para wala kang issue. Ayun, actually, palakihin mo TV mo, bigay mo sa amin yung luma. Alam mo, gusto ko... Parang hindi na proportion sa bahay namin pag bumili akong malaking TV. Parang hindi bagay. Yun nga, sabi ko nga. Dapat pala kayo siguro naingit ako sa'yo. Bakit? Yung TV na pareho lang yung TV Hindi, natin. bumili ka ng malaking aircon. Yung aircon ko mainit. Ay, excuse. Oo nga. Diba? Actually. Kung hindi pagpunta ko nga sa inyo na pinapawisan ako, hindi mo ba nahalata? Actually. Punas ako ng punas ng pawis. Diba kasi yung pinagbilang mo ng aircon, ako nagrekomenda. And mas malaki aircon mo sa akin. Kung hindi ako kaibigan, nabusit sana ako sa'yo. Speaking of, oo nga, no? Diba? Ang laki ng aircon kay Chico. Kung hindi ako totoong kaibigan, nabusit sana ako. Ano ba yan? Nung una pa siya bumili ng aircon sa akin malaki. Sorry na. Diba? Kahit diba kay Chico araw-araw lamig ng bahay nila, ba't ako maiinis? Happy ako for him. Malaki aircon nila eh. Kasi kaibigan, ganun yun. Yung aircon namin mas malaki pa sa akin. Okay Parang lang. hindi proportion sa bahay namin yung lamig-lamig. Ay, nako. Diba? So, I guess yun lang naman din. Oo. Yun lang naman. Parang pag-usapan lang talaga. Ikaw kasi... Ano? Ikaw kasi yung dating, kala mo naman may matinding problema naman siya. Pero, well, yun na nga. Sabi ko nga sa'yo, kayo mag-asawa, pumunta na lang kayo dito, di ba? Ilibre nyo na lang kami. Oo, nako. Pagka eto bang week, nandiyan kayo? Next week pala. Oo, punta ka lang. Sige lang, punta pag wala kami. Pag wala ka, hindi wala. Hindi. Nalulungkot lang kasi ako. Huwag ka na nga malungkot. Kakausapin ko na sila bukas. Kumbaga parang... Yung mga simpleng bagay. Ano pa kayo magmalaking bagay? Maliit na bagay ito eh. Para for you to take offense. Maliit na bagay ito. Oo. Diba? Yung mga yan, ginagawa yan sa taong hindi mo kilala at all. Oo. Kilala mo naman yung mga yan eh. Dapat happy ka nga, nakabili sila ng... Siguro tama naman, parang nagsisimula pa lang. Kumbaga kilala ko na sila pero hindi pa lahat. Kumbaga ganun. Siguro ako naiirita lang ako kay Chico kasi ang dami ko kasing kaibigan na ang yayaman na nakilala ko na yun, from wala. Oo, na yumaman. At never ko nainggit sa nakikisakay ako sa magagandang kotse nila. Di ba? Siguro naiirita lang ako pag may inggit ako nakikita kasi wala naman dapat ikainggit kung pinaghirapan mo naman eh. Mainis ako sa'yo kung niyabangan mo kung tagdakaw ka. Baka suntokin kita sa mukha. Okay. Pero I just realized may mga inggit na hindi naman masama. Di ba yung halimbawa, mainggit ka na magkaroon ng magandang... Gusto kong pag-usapan yan. Alam mo kanino yung inggit niya kay Chico? Doon sa kaibigan. Malamang kayo bubili ng TV yan kasi nainggit sa may TV kayo. At wala naman masama. At walang masama. So bubili sa TV, mas malaki ka sa TV nyo. Ikaw lang kayo nainggit sa kanila. At saka yung iba, di ba, inaamin, naiinggit ako sa'yo, di ba? Naiinggit kami sa inyo na ganyan. I guess wala naman. Sinasabi ko yun sa kanila. Di ba, nagiging, di ba, somehow, pagka if you come to think about it, kayo yung nagiging rason para
para magsikap sila sa mabili yung mga bagay na gusto nilang bilhin. Oo. Sinasabi ko naman yun sa kanila. Sabi ko nga pagka Parang alam mo, ate, bibili wait ako lang ng ha. bibili. May napapansin ako kanina pa. Ano? Oo. Parang lahat na sabihin namin, alam mo na rin. Oo, tama, confirm. Parang ano ba? Parang di ba, lahat sinabi kay Jing, oo, tama, oo. Parang ano ba, anong role namin dito? Confirmation ka lang, gano'n? Sorry na. Grabe. Hindi, kasi parang... Parang wala ka na-realize. Parang bago ko tumawag, alam mo na lahat. Sinasabi ko na nga kanina pa, na sa parang bagay. na-realize ko na nga. Okay. Na-realize ko na nga. Na May parang nag-comment dito, pala- sabi, kwento mo kay Sanderford, sabi. Bakit baka natutulog na yun? Ano oras na? 12:34 na. Anyway, salamat sa pagtawag, Jackie. Salamat, Papa Jackson. Balikan TV ha, mag-sale Pasko. Ang dami sale ngayon. Actually. Ano? Mag-sale Pasko. Ay, oo nga. Kaso wala din pambili, so wala na. Bili ka, malaking TV. Di ba? Regalo mo na lang ako. Yung kasi laki mo si Bossing sa Itbulaga pag nanood ka. Diba? Oh. Life size. Life size na. Diba yung parang sa harap mo kumakanta yung tawag ng tangalan sa Showtime, ganun. Uy, alam mo, hindi, speaking of that, hindi ko gusto, di ba may mga ganyan, yung Blu-ray, yung ganun yung sobrang linaw nung pelikula. Kita Force. Hindi, akala mo, andyan lang sila sa tabi mo. Ayoko nung ganun. Ang pangit, napapangitan ako, yung malinaw, oo, syempre, nakakamangha yung linaw, na parang pwede mo silang kalabitin at mararamdaman mo, di ba, mararamdaman mo yung balat nila. Pero kung movie to, feeling ko nanonood ako ng shooting, feeling ko nanonood ako behind the scene, hindi ko gusto. Nawawala yung cinematic effect na dapat mong maramdaman. Kaya parang dapat animated ng kabahagya. Di ba? Ano ba, yung meron yan You have to feel cinematography at least. sa mall, Yeah. sa MOA yata, or kung saan mang mall, may ganyan, di ba sa labas, may yung screen, tapos piniplay nila yung trailer. Ito yung Thor. Sabi ko, lolo, ang pangit nung, hindi ko talaga nagustuhan yung, ang linaw-linaw, kala mo pwede mo siyang ikalabitin. Kung ang pangit, hindi maganda yung hindi maganda. Para lang silang nag-shooting talaga dyan. Wala na, na-share ko lang. Yun lang, okay? Bye. Oh yeah, salamat sa pagtawag, Jackie. Salamat Bye-bye, po. Jackie. Good morning. Okay. Kayo ba gusto nyo ba yun ng ganong HD? Ayoko talaga. Ako din. Gusto ko yung HD, yung malinaw. Pero yung dapat, hindi ko alam mo, no? Okay ako sa HD magbalita. Ha? Balita, news. Bakit HD Hindi kailangan pa? cinematography pag balita eh. Kaya nga, hindi nga. Pero pag dati ganyan eh. Parang yung galawan niya parang normal na tao sa harap mo. Oo, makikita natin yan sa yung mga appliance center. Di ba? May mga TV sa harapan. Tapos ma-amaze ka lang yung bulaklak, ang laki-laki. Tapos parang pwede mo siyang yakapin, ganyan. Tapos try mo mag-play sila ng movie. Uy, ba't ganun? Ang weirdo. Pag sa mall, ang ganda tignan ng TV, uwi mo, pangit tignan. Hindi. Diba? Parang Oy, grabe. Hindi kasi siguro na yung sa bahay. Kung depende sa bahay. feeling ko yung balang nakasaksak doon para i-showcase yung kulay. Talagang Ayun design. nga, totoo naman talaga. Pero pag yung inuwi mo demo, na, di ba oo. yung demo mode, napaka-vivid ng kulay. Pag inuwi mo na, parang Tapos iba pag nanood ka na, di ba, may mga malabu-labo na. Hindi Siyempre, ba? depende sa Sa cable nyo pa, kukurap-kurap pa. yung cable Kanina nyo pa, may lang dumang malinaw to. aeroplano, di ba, naglabo, di ba? Di ba? Kita ko yung pamada ni Kabayan kanina sa mall. Kaya nga, alam mo pa, di ba, yung strand ng buhok niya sa mall. Pero, Pag uwi mo parang, bakit? Bakit Ano nasan nangyari? na? Ano yung setting? May setting ba to? di ba? Nagpalit pa siya ng brand. Totoo nga ganun, yan, no? totoo nga yan, ganyan. Kaya di ba? Kahit naman sa mga cellphone, di ba yung mga naka-display, alam ba, sa mga cellphone shop, di ba, tapos mga naka-display, may demo mode, di ba, yung phone nyo, hanapin yung demo mode, meron yan usually eh. Pag demo mode, ang ipapakita niya mga picture sa'yo at mga video, yung mga ang gaganda, Yan. sobra-sobra, na pag nag-picture ka naman, hindi naman ganun eh. Yung mga nasa mall doon nakaka-calibrate. Ganon. Totoo naman. Actually, siguro na din niya, para ma-entice ka na, Oo. bumili. At ang ganda, di ba? Tsaka yung mga bibiling sa sakyan. Manonood ka, halimbawa, appliance center, ano pinapakita bulaklak? Pag nanonood ka, bulaklak ba ipapanoorin mo? Hindi. Hindi naman bulaklak panoorin mo. Panoorin mo Manonood ka si Cardo. Sino? Cardo. Si Cardo. Sumuko ka na! Nakapaligid ka na namin! Kanang! Sumusobra ka na! Saktan kita! Tanda mo, there was never an us! Ang pogi ni Coco Martin, no? Ay naman. Si Coco Martin. Ibang level yung kapugian ng lolo mo. Oh, Uy, ano, Kuya Pinoy Chico, na Pinoy yan. Yun, sabi ko pa, sa mga bibili mong sakyan ha, ibibili ka ng sakyan, lagi siya sabi to, if you're going to buy a car,
bago mo bilhin, tignan mo muna sa kalsadang madumi. Ha? Tignan mo muna siya. Magantay ka muna ng dadaan sa kalsadang madumi yung sakyan na bibilhin mo. Bakit? Kasi iba pa kasi pag nakita mo sa mall malinis, maganda talaga tignan yan. Antayin mong makita mo siya sa kalsadang madumi. Kung gusto mo pa rin, then buy it. Ganun? Eh, syempre madumi lang. Merong, aminin mo, merong sakyan na pag madumi, pangit na tignan. Sa bagay. Hindi, baka depende sa kulay. Pag black, no? Pag black, kitang-kita alikabok eh. Pag black. Kaya yung kotse mo kahit madumi eh. Hindi, oo. kita, di ba? Gray. Kaya nga laging silver yung sasakyan namin. Pang tamad eh. Kasi, alam mo, kahit magdumi, Hindi kita. from malayo, akala mo yung ganda ng sasakyan mo, parang bago. Lapitan mo. Hindi ka pwedeng dumikit kasi magbabakat sa'yo yung dumi. Ganyan. Safe na kulay yan, silver. Silver. Pero yung black, tama ka, yung black. Pag nakita mo madumi ang silver, sobrang dumi na nun. Pag madumi, pag halatang madumi, alam mo na. Oo. Pwede mo na sabuhin ng munggo, magiging togi yun. Nangyayari sa akin yan. Yung pwede mo nang sulatan, di ba? Ay naku, kayo nga, ba't ba may mga taong ganyan, ang hilig manulat sa mga sasakyan, no? Bakit ba? Please clean me, ganun. Oo. Hayop, buisit. Parang, teka lang, ba't ka ba nangingialam? Kasi iba magdodrawing pa ng kung ano-ano. Uy, teka lang, alauna na. Hoy, Mga bangga, ngayon po, tatakbo na po ako ng Paddy's Point Monumento right after the show. So makita-kita po tayo dyan. Umuulan daw? I'm not sure. Sabi, umuulan. Di ko alam. May bagong paniniwala kay Chico. Ano? Gusto mong umulan? Ano? Magpaka-carwash ka. Uulan. Totoo yan. Ang buhay to. Di ba, nananadya talaga yung panahon. Ako din nangyari sa akin yan. Pakarso kanina eh. Galing pang kasa. Yung tampan niya, Brad. Umuulan pa. Ang malupit nung last time, nagpa-wax pa ako. Di ko alam po lang, sana ako na lang yung nag-wax ng buhok ko, di ba? Hindi na lang yung sasakyan. Pina-wax ko pa, ending umulan. So, di wala din. Di putik-putik din. Hindi. Nananadya, di ba? Nakakairita. Ang malupit yung dating bossing natin sa kabila. Bakit? Nagpa-underwash, Brad. Underwash. Tapos ba naman putik? Nangangalahati pa lang yung ina-underwash. Umuulan. Yung alam mo kakatapos ng ulan, nagputik lang, tapos lalabas ka ng kasa. Yun yung mapangit na ulan. Yung okay pa yung ulan na buhos eh. Pero Oo. yung ulan na nagputik lang. Umangat lang yung alikabok. Oo, yun yung malakas makadumi ng sasakyan talaga. Talaga naman. Lakas na ng ulan ngayon, ha? Sakto yan, malilita ko sa... Maulan ba? Si Paddy's Point Aiki. Monument. Ano ba Aiki? Maulan ba dyan? Hindi ko alam, nakababa na yata sila ng taxi. Kasama niya si Charmaine. Hello sa inyo. Alright, Kuya Chico, pasensya ka na, ha? Uy, good luck kasi bukas na sa Lasal Dasma ka. Ay, oo. Oo nga, no? Sabado na nga. Hindi mo na nakuha yung mga notes ko, pero papadala ko yung screenshot ko mamaya, baka makatulong pa rin. Sige. Screenshot ko tungkol sa ano to. Gusto ko na-share to kaya natutuwa ako nung hiningi mo. Hindi ko lang nabigay. Kaya nga. Ano yun? Anyways, Kuya Chico, bitin na naman sabi. Nasa Paddy's Point po ako ngayon. Sabi, umuulan daw kasi may gitera, sabi nung... Alam mo ito mga na... Alam mo kung mababasa mo yung comments, matatawa ka sa kanila. Nakakatuwa sila. Nakakatuwa po na people nowadays, they speak their minds when they comment anything diba, sa Facebook Live. Kaya... Kita Sally, good morning. Good morning. Good morning. Ay, nako. Hello. Sa inyong lahat, ha? Si Brix Pulsalan, hello daw sa'yo. Si Bernabe Aguaje. Oo. Kuya Chico, invite mo sila makinig sa Monday. May special Ay, feature oo nga pala, no? Monday, Tuesday hanggang Wednesday, November 1. Ang Locomotion, sabi ko nga, it's not going to be the usual Locomotion dahil it's going to be the Locomotion, the Spooky Edition. Meron din dyan, ayan no, i-play mo yan, dali. Talaga? Ay, sa Monday, yan. Ang maririnig nyo ay Itay. Tuloy po kayo sa isang espesyal na edisyon ng Locomotion. The Spooky Edition. Parang bulol yung multo. Napaganda niya yung mood ko, sorry. Parang bulol yung... Judger mo naman. Ayan, may iyak tuloy. Meron pa isa. Ay!
Michael Jackson? Locomotion. Alam ko yun. Yung multo kumakain ng siopaw. Busog yan eh. Yan ang maririnig sa Monday, Tuesday, tsaka Wednesday. Ay, alam mo naman to, ano na to eh. Monday, October 30. Monday, Tuesday, Wednesday. Oo, hanggang Wala pa ako ng Monday, Tuesday, Wednesday. I-replay ko lang pa yung gagawin ko sa gabi. Ay, excuse me. Dapat bagay yun eh. No! Ano ba yan? Nagawa ko rin sa gabi, Makikipag nagawa ko dito rin sa sa daughter ko. hapon, tapos try natin to sa umaga. Kaya naman, having said that, ay kung kayo alam mo na, ang kwentuhan natin ay mga kakatakutan sa buhay. Magtakutan na once a year tayo nagtatakutan, no? 3 araw. So ipadala niyan sa page ko ha. Ipadala, sa sa pinakataas lagay niyo spooky. Ayusin niyo yung spelling niyo, SPOOKY. Yung iba kasi kung ano ng mga spelling eh. Bakit Bakit? Di ba yung iba kaya hindi ko to Napa-imagine ako ng puke. Kasi di ba yung iba hindi ko kinikinig kasi ang bastos naman nito. Kaya yung pala nagkikwento na pala siya, ganyan. So hindi ko alam. So Ang spelling po ay SPOOKY. yan, spooky. Spooky. Ayan. Yung ano po, yung KY key, as in matigas na E. Huwag nyo na lang buta kasi iba yung dahilan, iba yung dating. Spooky. Ganun. Wait, tara na natin sa Paris Point Monumento. Teka lang. So ayan na nga ha. Yung page ko po ha, Kuya Chico. Facebook.com/Kuya Chico 1067. So maganda yung mga experiences nyo. Kung ano naman, kwento nyo yan at babasahin ko yan ha. So yan, Monday, Tuesday, Wednesday. Okay? There. Paris Point Monumento. Uy, pa kayo ba? Papunta naman Paris Point Monumento. So yun lang, wala lang. Good morning po dyan. Abutan ko. Darating po ako nakaubad, promise. Magpabasa ka na ng sa ulan para wet look. Yan, tama. Oh. Ha? Hay nako. Uy, maligayang pakikinig po kila, ano to? Nakman to, kuha talagang ba, sulat siya, no? Hoy, kay Kuya Joey Mendoza daw. Pakibalik daw yung payong nila Aiki na iwan daw sa taxi. Di ba umuulan tapos naiwan niya yung payong sa lahat ng maiiwan. Bakit? 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 Kumakay ka ng taxi, umuula, may dala kang payong, yun ang iniwan mo. Naiwan niya yung payong. Ang cute mo! Si Aiki to eh. Ang cute mo! Pakurot ako sa bandang ilalim ng cleavage. Sas talaga. Pakibasa nga ito, hindi ka mabasa. Pabati, Kia Nicolas Planas, Jerlyn Banyaga Aquino, belated happy birthday, sabi ni Brian Ray Magbo. Ito kasi ayusin yung sulat eh. Di ba? Pagit naman ang batch 34 ng Pace Manila Antipolo branch sa aking anak na si Vaughn and batchmate Joe, JP Wawa, Marian Jerome, Eka, Alex, Steven, Erickson. Good luck sa kanilang buffet simulation this Sunday. Hello po from Mami Annie Dizon Ginto. Mga bangga, bahalan na kami, Kuya Chico. Maraming salamat. It's been a wonderful Friday evening with you until Saturday morning. Sa mga nasa Lasal Dasma bukas pa nandiyan po ang inyong Kuya Chico bukas. Huwag yung tanongin na mahihirap. Huwag mo na ibigin ito bukas. He will be sharing tomorrow yung kanyang knowledge on radio. So, very fruitful po yan. Very, very fruitful. Mais kayo yung mga estudyante dyan. Gusto ko talaga pumunta sa Lasal Dasma. Hindi, pumunta tayo tapos mag-ano tayo doon. Kasi may mga nag-field trip nga doon eh. Kasi in fairness naman talaga doon, proud talaga ako doon sa campus ko dahil para may mag-field trip, di ba? Tapos meron doon yung replica ng yung lumang bahay. Gusto ko dyan. Yeah, punta tayo. Oo nga, tapos takbo tayo doon sa oval na Tatakbo na ako ngayon ha. Semi-Olympic. Ganyan. Hindi ko raw sa Olympic size yan. O game na? Papaalam na tayo? Oo, mga pangga. O game. We are number 106.7 Energy FM Bangga! Wag mo sabihin radyo, sabihin mo.